Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating si roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa halip na pigilin sila ng pag-uusig, mas lalo pang kumalat ang magandang balita dahil sa pag-uusig. Umalis ang mga mananampalataya sa Jerusalem kasi doon sila inuusig. Umalis sila sa lungsod pero hindi sila tumigil na magpahayag tungkol kay Kristo. Kaya lalong nakilala si Jesus sa labas ng Jerusalem. Ang akala nga ng lahat na si Jesus na Kristo ay para lang sa mga Hudyo. Kaya ang karamihan ay sa mga Hudyo lang nagpahayag paglabas sila ng Jerusalem. Pero may ilang mananampalataya na galing sa Chipre at sa Sirene na pumunta sa Antioquia, isang malaking lungsod sa Syria, at doon nagsalita sila sa mga Hintil. At tinanggap naman ang magandang balita ng mga hindi Hudyo. Marami sa kanila ay naniwala. Nang mabalitaan ito ng mga apostol sa Jerusalem, gusto nila itong i-verify. Kaya pinadala nila si Bernabe doon. Si Bernabe ay taga-Chipre din at Griego ang kanyang lingwahe. Talagang committed siya sa simbahan na ipinagbili niya ang kanyang lupa at ibinigay ang pinagbilhan sa mga apostol upang ibahagi sa mga nangangailangan. Pagdating niya roon, nakita niya ang matibay na pananampalataya ng mga taga-Antioquia. In-encourage niya sila at pinagtibay pa nga ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kinaon ni Pablo, kinaon ni Bernabe si Pablo sa Tarsus. Tandaan natin na pinauwi muna ng mga apostol si Pablo sa kanila pabalik sa Tarsus kasi naging mainit siya sa mga Hudyo sa Jerusalem dahil sa masigasig siyang magpahayag tungkol kay Jesus. Dinala ni Bernabe si Pablo o si Saulo na sa Antioquia
at silang dalawa ay sama-samang nagtrabaho para sa pananampalataya doon ng higit na 1 taon. Ganon katatag ang pananampalataya ng mga tao doon kay Jesus na kinilala nila na si Jesus ay ang Kristo. Kaya nga tinawag nila ang mga naniniwala kay Jesus sa Kristo na Kristiyano. Kaya naging kilala ang mga Kristiyano sa Antioquia. At ito na ang naging pangalawang tawag, pangkalahatang tawag sa grupong ito na naniniwala na dumating na ang Kristo. At siya nga ay si Jesus na taga Nazaret. Malaki ang papel ni Bernabe sa simbahan. Puno siya ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Masigasig siya sa pananampalataya. Siya ang nakadiskubre kay Saulo. Nung nagbagong buhay na si Saulo, siya ang nag-introduce sa kanya sa mga apostol sa Jerusalem upang huwag na silang maghinanala o matakot sa kanya na noon ay tagapag-usig nila. Ngayon siya naman ang kumikayat kay Saulo na samahan siya sa pagpapalaganap ng magandang balita sa Antioquia. Ito ang naging sentro ng mga Kristiyano, ng mga Griego at mga Hentil. Kung hindi dahil kay Bernabe, hindi makikilala at hindi magiging manggagawa si Pablo sa simbahan. Siya ang unang boss ni Pablo at maaaring maraming mga aral at pamamaraan sa pagiging misyonero ay nakuha ni Pablo kay Bernabe. Ang isang magandang katangian ng isang alagad ni Kristo ay ang pag-recruit ng iba pang manggagawa. Hindi lang tayo gumagawa at maging masipag sa paggawa. Kung talagang naniniwala tayo na maganda ang ating ginagawa, ibig sabihin, ibig natin na ito'y magpatuloy at naghahanap tayo ng iba pang manggagawa. Ito ay ginawa ni Bernabe. Ito ay ginawa din ni Pablo. Kaya naging kamanggagawa niya si Timoteo, si Tito, si Lucas, si Marcos at marami pang iba. O Panginoon, talagang pinalalawak mo ang iyong kaharian. Ngayon ito'y kumalat na rin sa mga Griego at sa mga Hentil sa Antioquia. Magpadala ka pa rin ng ibang manggagawa na pumunta sa mga hindi pa naaabot na magandang balita, tulad ng pagpadala mo kay Bernabe at kay Pablo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.